Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Dalawang bagyo ang nakakaapekto ngayon sa bansa, gaya ng makikita ninyo sa satellite image na yan. Habang papalayo ang bagyong Ophel, unti-unti namang lumalapit sa kalupaan ang bagyong Pepito na ayon sa Pag-asa ay sumailalim sa tinatawag na rapid intensification o mabilis na lumakas at posible pang maging super typhoon. Nakakaapekto na yan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kung saan-saan yan magpapaulan. At ang mga lugar na dapat maghanda sa parating na bagyo, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na Best Dramatic Actor ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng pagharap nito sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs. Sinagot din ng bise ang umano'y bank accounts na tinukoy ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi rin daw dadalo ang bise sa panibagong imbitasyon ng Kamara para sa pagdinig sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagdalo ng huli sa pagdinig ng Kamara sa drug war ng ama. Galing ang busy noon sa budget deliberations sa plenaryo ng Senado at dumiretso sa Kamara para samahan ang ama. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yon. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. Nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Bilang abogado, hindi umano maintindihan ng BC ang rules na ginagamit sa hearing. They use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. Wala pang tugon dyan ang Quad Committee ng Kamara. Sa hearing, muling inungkat ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y bank accounts ng mga Duterte. Sabi ni Vice, isa-isa niyang pinuntahan lahat ng bangko at tinanong ang mga account na nakapangalan sa kanya. Tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. At kaugnay ng paglagda niya nang tanggapin ang iniabot invitation para sa hiwalay na pagdinig kaugnay ng OVP Confidential Fund. Sabi ni Vice, hindi raw siya dadalo sa invitation ng House Committee on Good Government and Accountability. Pero plano raw nilang magpadala ng sulat sa komite. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Tila nalimutan din daw ng komite na imbitahan si VP Sara sa hearing. Dahilan kung bakit hindi siya nakadadalo sa mga pagdinig na nauna na niyang sinabi sa isang panayam sa Senado. Inipitan nila ako isang beses lang. Tinanong din ng bise kung nag-aalala ba ang pamilya Duterte ngayong ang kanilang padre de pamilya na mismo ang may gustong maimbestigahan ng ICC. Meron din akong lawyer sa ICC but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Sa isang pahayag, sinabi ni House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Representative Joel Chua na binigyan nila noon ng patas na oportunidad si VP Sara na linawin ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential fund at intelligence funds. Nilinaw din nito na nagpadala sila ng imbitasyon maging sa pangalawang hearing at tinanggihan naman ang mga sunod pang mga pagdinig. Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara pero mas gugustuhin daw nilang humarap siya ng personal sa komite.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nasagip mula sa pambubugaw ang mahigit 20 babae sa isang resort sa Tondo sa Maynila. Iniaalok umano sila sa mga dayuhan, kabilang ang ilang Chinong nagtatrabaho sa Pogo. Nakatutok si John Consulta. Sa resort na ito sa Tondo, Manila, pinagsuswimming pa ng mga bugaw ang 23 babae para pagpilian ng mga dayuhang parokyano. Nang tanggapin niya ang paing perang pambayad, inaresto ng NBI ang kanilang mga target na suspect. Nasagip lahat ng biktima, kabilang ang 6 na minor de edad. On instructions of Director Jaime Santiago, the NCR led by Chief Jerome Hernandez launched an operation where we rescued 23 victims being offered for sexual services to foreigners at the rate of between 10 to 15,000. Ayon sa NBI, inilalako ang mga babae sa mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo at iba pang mga dayuhan. Iba't ibang lugar po sila nanggaling. May nanggaling po ng Pasig, Caloocan, Quezon City at sa Pampanga. So ang mga clients po nito ay mga normally Chinese, Korean, iba't ibang mga lahi ang involved. Kaya yung rate nila may kataasan ang. Una umanong pinapadala sa social media ang mga litratong madalaswa ng mga biktima bago papuntahin sa resort kung saan sila inilalako sa mga parokyano. Pinilit mo ba yung mga? Hindi po. Hindi ko po pinilit. Wala po akong pinilit. Wala kang pinilit? Wala po akong pinilit. Okay. So kusang loob sila? Yung iba po nag-volunteer. Ang na-rescue ay turnover namin sa DSWD at depende sa result ng resolution ng fiscal as to the arrested subjects. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero posibleng bumalik ang bagyong Ophel. At bago pa man yan, matinding pinsala na ang iniwan nito sa Cagayan. Napuruhan ang tulay na nagdurugtong sa 2 bayan doon. At mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Vicky, sa mga oras nga na ito, tuloy-tuloy yung restoration yung pagsaayos sa nasirang tulay dito sa lugar. At ICT room. Natuklap ang mga bubong. At nawasak ang mga pasilidad. Ganyan ang epekto ng malakas na hangin at ulang dala ng Noy Super Typhoon Ophel bago ito naglandfall sa bayan ng Baggao kahapon. Malaking problema dahil tila wala nang babalik ang eskwelahan ang mga estudyante sa Sitio Valley Cove sa Barangay Santa Margarita. Isilaw na. Sa bayan naman ng Santa Ana, muli na namang nalubog sa baha ang maraming lugar. Kaya kahit gabi na, tuloy pa rin ang pag-rescue ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Katakot-takot na flash flood din ang naranasan sa katabing bayan ng Gonzaga. Isa sa napuruhan ng flash flood ang San Jose Bridge kung saan nawasak ang magkabilang approach ng tulay. Stranded ang maraming sasakyan sa kalsada. Nagkalat din ang naglalakihang troso sa kalsada na pinaniniwala ang galing sa mga kinalbong bundok. Sa drone shot na ito ng Philippine Red Cross, kita kung gaano karaming puno ang tinangay ng rumargas ang baha. Ang mga residente naman, kanya-kanyang diskarte para hindi maantala sa kanilang pupuntahan. Dahil sa hindi madaanan ng San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Si Mang Pedro mula sa bayan ng Santa Ana, importanteng makapunta raw sa bayan ng Gonzaga dahil kailangan niyang ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Oo, dahil? Wala nga sasakyan na papunta rito. Kaya nga naglakad na lang ako. Ipinangako naman ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa tulay. So ang nasira yung approaches natin na was out. So I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. Within the day, I'm very sure makakadaan yung mga tao. Bibilisan namin to.
Bukod sa nasirang tulay, matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Naabutan namin sa gitna na naglalakihang mga troso na nakaupo ang magsasaka na ito habang binabantayan ang nag-iisa niyang alagang baka na nakaligtas sa rumaragasang baha. Sobrang panlulumo ang kanyang nararamdaman. 4 na alaga niyang baka at 3 baboy ang nangamatay matapos matangay ng baha. Natabunan din ng troso ang kanyang mga pananim na palay. Mahirap explain, ma'am. Alaga namin, kabuhayan din namin ngayon. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Bahala ng kwan, ma'am. Sa ngayon, malawakan ang ginagawang assessment ng otoridad sa lawak ng danyo sa nagdaang bagyo. Samantala, dahil sa magandang panahon, pinayagan na rin makauwi ang mga bakwit. Kabilang ang mga katutubo na ito mula sa barangay Palawig. Maaga pa lang, naglakad na sila pauwi sa kanilang mga bahay. Ay, uuwi na ngayon? Oo, ma'am. Dahil tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung mayroong pang... Pero maayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. So okay lang? Okay lang, ma'am. Vicky, sa mga sandaling ito, mas dumami pa yung stranded dito sa lugar. Pero ayon sa DPWH, ngayong gabi ay target nilang mabuksan o ma-open sa mga motorista ang tulay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Emil, pinalilikas na ng provincial government ng Quezon ang mga residenteng nakatira sa mga kritikal na lugar bilang paghahanda nga sa paparating na bagyong Pipito. Kapag may mga hindi sumunod, Emil, mga pulis at sundalo na raw ang pwersahang maglilikas sa kanila. Mayat-maya ang pag-iikot ng mga taga-Philippine Coast Guard para paalalahanan ang mga nakatira malapit sa dagat sa Lucena City, Quezon, kaugnay ng parating na bagyong Pipito. Magandang hapon po sa lahat. Pinapaalalahanan po na maging handa at mag-ingat sa paparating na bagyong Pipito. Paalala po mula sa Philippine Coast Guard. Sanay na sa malalakas sa bagyo ang mga taga-barangay Dalahican sa Lucena City. Ito ang bahay namin dito nung una. Nawas out yan, dala sa dagat. Kaya ngayong may parating na bagyong Pipito, nakaahon na mula sa dagat ang mga bangka ng mga mangingisda. Nakahanda na rin ang karamihan sa mga residente. Yung pong gamit ko sa amin, naka-ready na po kanina pang maga. Tsaka itinas ko na rin po yung mga gamit namin na pwedeng pasukin ng baha. Ano gagawin mo sa pamilya mo? Yun nga po, iyan mo muna po doon sa akin, ate. Papasama ko po muna doon sa Laguna. Naka-alerto na ang mga responders ng probinsya. Nakahanda na rin daw ang mga supply sa mga evacuation center. Emil, paparating na dito sa Quezon at maging sa Bicol Region ang ating GMA Kapuso Foundation bilang paghahanda pa rin sa paparating na bagyo. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, 2 bagyo nga ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Ang bagyong Ophel, pati na rin ang bagyong Pipito na posible ring maging super typhoon. Maging handa at alerto po dahil magiging masungit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Unahin po natin ang bagyong Ophel na bahagya pong sumilip dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan 205 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga 100 kilometers per hour at yung pagbugso naman 125 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-north-northwest sa ngayon sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, ngayong gabi rin ay babalik din po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, magre-recurve at sunod po nito ang tutumbukin naman ito nga southwestern portion ng Taiwan kung saan posible rin po yung mag-landfall. At dahil medyo malapit pa rin sa may extreme northern Luzon ng bagyong Ophel, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan po sa Batanes, partikular na sa bahagi ng Itbayat. Ang bagyong Pipito naman, mga kapuso, huling nakita 465 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas ng hangin nga abot 150 kilometers per hour. So compared po nito mga nakalipas sa oras, mas lumakas pa po yan ngayon. Ang pabugso naman nito 185 kilometers per hour. At ang pagkilos po niyan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Pipito, nakataas po ang signal number 2. Diyan po yan sa eastern portion ng Northern
Samar, northern portion ng Eastern Samar, pati na rin sa northeastern portion ng Samar. Signal number 1 naman, dyan po yan sa may Aurora, Quezon, eastern portion ng Laguna, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati na rin sa Masbate. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa natitirang bahagi po ng northern Samar, natitirang bahagi po ng eastern Samar, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng Samar, ganun din sa Biliran. Mga kapuso, posible po na kalmado pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na doon sa areas under signal number 1. Pero gamitin po natin ang pagkakataong ito para makapaghanda. Samantala, sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng tumama ang bagyong Pepito. Dito po yan sa Catanduanes bukas ng gabi o kaya naman po ay linggo ng madaling araw. Pero dahil po pasok sa cone of probability o cone of uncertainty, ang iba pang bahagi po ng Bicol Region, pwede rin po yan tumama dito sa Camarines Sur, Albay o kaya naman ay dito po sa bahagi ng Sorsogon. Pero mga kapuso, may chance rin po itong bumaba ng konti at kapag po nangyari yan, posibleng dito po yan tumama sa Northern Samar bukas ng hapon o gabi. Kung medyo umangat naman yan, maaari rin pong tumama yan o maglandfall dito sa may eastern coast ng Aurora o kaya naman sa eastern portion ng Quezon. Alin man po sa mga ito ang matuloy, tatawirin o dadaan po yan malapit dito sa Bicol Region, ganoon din sa Quezon, Central Luzon at pati na rin sa Pangasinan ngayong weekend. Pero mga kapuso, huwag po tayo mag-focus lamang doon sa landfall points dahil posible rin na maramdaman yung mga matitinding lakas po ng hangin, pati na rin po mga pag-ulan. Dito po yan sa sakop nga nitong ating cone of probability. So sakop din po dyan from Cordillera Region, ilang bahagi po ng Ilocos Provinces, Isabela, Quirino, pati na rin po ilang bahagi pa ng Central Luzon at maging Metro Manila, Calabarzon at pati na rin po dito sa ilang bahagi po ng Marinduque. Ibig sabihin, lahat ng nandito po sa highlighted part na yan, dapat pong maging handa dahil sa ngayon ay hindi pa po natin natitiyak kung saan talaga tatama itong nasabing bagyo. Pero dapat ay maging alerto po dahil pasok po kayo sa makakaranas ng matinding epekto ng bagyong Pepito ngayong weekend. Linggo ng gabi o Lunes ng umaga ay posibleng nasa may West Philippine Sea na rin po itong bagyong Pepito. At base naman po sa datos ng Metro Weather, so kanina po napag-usapan natin yung wind signals o lakas po ng hangin, ngayon naman mga pag-ulan. Bukas po ng umaga, unti-unti na po mararanasan yung mga pag-ulan. Dito yan sa may Samar and Leyte provinces at ilang bahagi po ng Bicol Region. Magtutuloy-tuloy na po yan pagsapit ng hapon at mas didikit na po yung bagyong Pepito. Dito po yan sa Eastern Visayas at pati na rin sa Kabikulan. Makikita po ninyo yung nagkukulay pink, kulay red at orange. Ibig sabihin po niyan heavy to intense o kaya naman po ay intense to torrential o mga matitindi at halos walang tigil na mga pag-ulan. Linggo ng umaga, mahagip na rin po ng kaulapan ng bagyo ang bahagi po ng Quezon. Ganun din ang eastern section ng Central at pati na rin ang eastern sections po ng Northern Luzon at pati na rin ang ilang bahagi po ng Mimaropa. Sunday ng hapon hanggang gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga matitinding pag-ulan. Kitang-kita nyo po, halos matakpan na po itong mapa po ng Luzon. Ito po yung mga pag-ulang dala-dala ng bagyong Pepito. At meron din po tayong inaasahang mga pag-ulan. Ito po yan, posible po maranasan from northern down to central Luzon at ilang bahagi po ng Quezon, pati na rin po ng Mimaropa. Inaasahan po natin, kasama rin dito ang Metro Manila, matitindi at mga malalakas sa pag-ulan ang inaasahan. Meron din po mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao pero karamihan naman po dyan ay dahil sa localized thunderstorms at hindi po direktang epekto ng bagyong Pepito pero doble ingat pa rin dahil malalakas sa ulan ang dadalhin ng thunderstorms. Pagsapit po ng Lunes mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin. Dito po yan sa northern at central portions ng Luzon, ganoon din sa may extreme northern Luzon kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan po natin yan po ay hagip pa rin nitong trafo extension ng bagyo. Kalat-kalat na mga pag-ulan naman ang inaasahan natin sa iba pang bahagi ng ating bansa. Mga kapuso, posibleng lumakas pa ang bagyong Pepito bago pa man tumama sa lupa. Kaya ang wind signals, kapag po yan ay umabot na sa super typhoon category, posibleng umabot po yan sa signal number 5 at matitinding lakas ng hangin po ang inaasahan at magdudulot po yan ng matitinding pinsala kaya maging alerto. At maaari pong magkaroon pa ng pagbabago sa galaw ng bagyo kaya patuloy na umantabay sa updates at maghanda at syempre po makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung kailangan ng lumikas.
Batangas. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Samantala, hirap naman mapasok ang ilang bahagi ng Adams, Ilocos Norte dahil sa mga nasirang tulay at kalsada. Nakabantay rin tayo sa pagudpod kung nasaan live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, naantala yung pag-aayos ng ilang nasirang daan na tulay sa ilang lugar dito sa Ilocos Norte dahil nga sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Isolated pa rin tuloy yung 3 sityo sa bayan ng Adams. Warak ang bahay. Warak. Walang natirang bubong. Asa yung mga bubong? Napasigaw na lang si Ala nang makitang bahay nilang winasak ng bagyong Marce noong nakaraang linggo sa Adams, Ilocos Norte. Sampo, walang natira ay mga yero. Nilipad. Halos walang itinira noon mula bubong, pader at gamit sa loob. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kaming trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Tapos po talaga po, nalungkot po talaga kami. Sobra po. Ganito na muna ang bahay nila ngayon, pinagtagpi-tagping mga trapal, plastic at plywood. Pero hindi yan umuubra sa hangin at ulan ng mga sumunod at susunod pang bagyo. Kahapon nga, parang sugat na kinutkot ang naramdaman niya nang matanggal naman ang bagong pader na gawa sa yero. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ng bagyo. Kasi wala po talaga kami maisip na kung paano gagawin namin. At hindi siya nag-iisa. Sa palibot ng Adams, bakas ang pinsala ng bagyo. Sira rin ang bahay ni Nanay Maria. Kaya kahit 82 taong gulang na, tumutulong siya sa paglilinis sa mga kahoy, dahon at iba pang kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pampagawa ng gamit at bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutuan ko. Nasira lahat po sa bahay. Sa Poblacion 3, umapaw ang spillway kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Putol din ang tulay na ito matapos durugin ang ilang bahagi kahit semento. Gumuho ang lupa pati ang floodway na sira. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Delikado kasi sa mga trabahador ang clearing operations lalo't sunod-sunod ang bagyo kaya di pa ito maayos at madaanan. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Tapos sayang kasi yung airport, nawawala tapos ganun. Hindi namin maayos yung daanan namin. Dahil sa mga nasirang tulay at daanan, isolated o hindi nararating galing labas ang 3 sityo ng Adams ayon sa MDRRMO. Pag nagbibigay kami ng relief, hindi po yun nakakarating yung mga 4 wheels, lakaran na lang po, binubuhat, lakaran. O di kaya single motorcycle pero risky po siya. Ganun po yung ginagawa namin. Mahalaga pa naman ang tulong lalo't pinadapa ng sunod-sunod na bagyo ang kabuhayan sa bayan. Dahil din kasi sa mga sirang daanan kaya hindi maibiyahe ang mga pananim ng mga taga rito. Pero tulad sa ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. We need help sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, humihingi pa ng tulong. Number 1 siguro yung mga equipment, saka yung mga funded for infrastructures, and then yung mga food na kailangan ng mga tao, and then yung mga replacement for the agricultural damages. Vicky, sa ngayon nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin inaabutan ng tulong yung mga apektadong residente bukod sa family food packs na galing sa DSWD. Namigay na rin yung provincial government ng Ilocos Norte ng construction materials para naman doon sa mga residenteng nasira yung mga bahay. Yan ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.